PR na tong kasama ko. Tatlo kaming magkakasama nun, nag-a-apply papuntang Canada. Si Frank. Ayun, Frank, PR na rin si Frank. Sakto-sakto si Bunbun, no? Ano, susunduin mo na? Mamaya. Nga po pala, Bunbun, kasama ko sa linya. At mukhang nagre-ready na siya, oh. Kasi susunduin niya yung asawa niya, darating, di ba? Shoutout sa mga pamilya ko sa Ayun, excited ka na? Siyempre. Pero nag-aalala ngayon, siyempre. Bakit? Siyempre. Yung expectation? Oo. Oo. So yun, pre. Good luck na lang, ha. Kuha po tayo nito dahil malamig pa dito. Pag umuwi kasi ako ng galing trabaho, nagyayelo yung windshield. So malaking tulong yan para hindi na magkuskus. Kumbaga de-icer kasi ito eh. Nung mga panahong nagka-a-apply po kami, bali kasama ko na po si Remy. Si Remy sa Pilipinas noon. At kami nila Frank, Manila Days. Nung mga time na talagang pangarap talaga naming mag-Canada. Kahit medyo pandemic noon na time na yun, no? Pandemic, hirap-hirap nagkakawa ng mga sasakyan, gano'n. Pumunta ng Maynila. Diretso kami, patuloy pa rin kami. Pero nung time na employer interview namin, hindi pinalad yung kasama namin si Frank. Yan. So hindi siya nakapasa sa amin sa Magsaysay. So kami lang ni Remy ang nakapasa. Ang kagandahan nun, nag-apply si Frank sa ibang agency at mas nauna pa sa aming nakapunta dito sa Canada. Sa JBS, tama? PR na si Frank. Tapos PR na rin si Remy. Ako na lang yung naiiwan. Meron ding nakakapasa dito ng mga 1 taon. Well, depende yan. Depende sa processing. Ako meron ding pinaprocess sa akin na kailangan kong tapusin sa requirements para dun sa pag-apply, pag-process ng PR ko. May PR card ka na, di ba? Meron na, may PR card na. Magbabakasyon na yan, susunduin na yung pamilya niya. At lahat-lahat na, happy ending. Nawala na naman yung cover ng King Tire. Ayan, hindi ko na namalayan. Sa kabila, nawala. Ngayon, dito na naman sa kabila. Ayan, oh. Yan yung unang nawala. Pangit naman. Bili na lang ng bago pag may pera, pag may budget. So habang inaantay namin yung order, ite-take out ko kasi yun mga tropa. At share ko lang yung namin, experience namin ni Remy nung pumunta kami dito. Naglakad kami. Nung mga time na yun, ay grabe. Ang lamig, tiniis namin yung lamig. Naglakad kami papunta rito dahil wala nga kami sasakyan nun. Pagkatapos na namin kumain, hindi na namin kaya maglakad pa uwi. Kaya ang ginawa namin, tumawag ako sa kaibigan ko, si Ed. Salamat nga pala, Ed. At sinundo kami, hinatid kami pa uwi. Grabe. Sobrang lamig nung mga time na yun. October, fall yun, di ba? Fall. As in, uminom kasi kami ng malamig na beverage. Tapos yun, paglabas namin grabe. Sobrang lamig na. Hindi na namin kaya. Ito po yung kasama namin nag-apply noon. Kasama namin pumupunta ng Maynila, si Manong Frank. Manong Frank, hello! Wala, dinilit ni Beta yung page ko. Bakit? Hindi ako nakakapag-vlog. Kinakausap ko yung HR namin kung kailan ako pwedeng magbakasyon. Meron ng visa ang family ko. May visa na? Hanggang August yung visa nila. Pareho tayo. Oo, pareho kayo. August din. Ang expiration ng visa? Anong year? Ngayon? So hi sa mga followers ni Kuya Atoy dyan. Kamusta kayong lahat? Follow niyo yan. Mabait yan, nagbibigay ng Gcash. So, Siyempre, message niyo siya. good luck sa ating mga bagong lakbay ulit. Oo, ingat-ingat kayo dyan. Mga butcher, shoutout sa inyo. PR card. Tiis-tiis lang, di ba? Tiis lang. Oo. Ngarating din tayo dyan. Pero ang pinaka-importante, pag na-PR, wag lalaking ulo. Oo. Oo. Kasi, Higing mayabang ka na pag gano'n. syempre, masaya lang din kami sa aming mga kasama kahit na
nahuhuli tayo, wala ang problema yan. Darating yung time na makukuha ko rin yung aking inaasam na inaantay na PR. Yan. Meron kasi akong allergic rhinitis, diba? So, kailangan ko ng pabango kasi pag maalikabok sa kwarto ko, lagi akong binabahing. So, nagbabarado yung ilong ko. Kailangan mabango-bango yung kwarto ko at hindi mag-amoy medyas. Minsan yung medyas ko doon ayoko nang sabihin. Ang pagpunta rito sa Canada tapos yung opportunity na mabigyan ka ng PR, ma-aprobahan yung PR mo tapos magkaroon ka ng PR card, napakalaking opportunity na po yun na may bibigay sa atin ng Canada. Pero meron akong mga kilala sabihin natin, hindi naman mga ilan-ilan lang na mabilis ang PR nila at alam nyo po kung sa akin lang congratulations sa kanila kasi naunahan kami, mga nauna dito, naunahan kaming ma-PR sila kaysa sa amin kasi mas matagal kaming nagpunta dito, mas nauna kaming pumunta rito tapos sila PR na agad 1 year, mga ganun. Pero meron akong may kilala, sabihin na natin kilala na lang, ayoko namang nilalahat, no, na medyo mataas na ang tingin sa sarili at medyo mayabang na. Yan. Alam nyo po, ang PR dito, opportunity po yan, hindi po pinagmamayabang. So, parang ang magiging labas nun is parang inspirasyon na po kayo sa amin, sa iba, sa mga gustong pumunta rito, sa mga nagpaplano at saka sa mga naiwan nyo, kumbaga, naunahan nyo, ganun. Yung ibig ko sabihin. So, opportunity na yun, kumbaga. Kaya kung ma-PR man kayo ng maaga, huwag naman po sanang lumaki yung ulo nyo. Kasi yun nga ang kilala ko. Laki na ng ulo. Masyadong mataas ang tingin sa sarili, mayabang na. Pagka dito tayo sa Canada, natin palaki yung ulo natin. Kasi sabihin mo sa Pinas ka at dito sa Canada, pare-pares lang naman tayo. Tama yan. Wala naman pinagbago eh. Oo. Ang akala lang ng iba, pagdating sa Canada, porket may sasakyan ka na, mayaman ka. Yung sasakyan dito is necessity. Kung mayroon lang Honda Wave dito, mag-Honda Wave na lang ako. Honda Wave, yung mga motor, di ba? Kung pwede lang. Kaso ang hindi nila alam, yung mga sasakyan natin, necessity yan. hindi, utang. Ilang taon binabayaran yan. Ang maganda naman dito sa Canada, kahit sabihin mo, utang yung sasakyan mo, at least nagpapautang sila sa iyo kahit butcher ka lang. Sa Pinas kasi pag butcher ka, hindi ka hindi ka makakautang. Mayaman lang nakakautang ng sasakyan doon. Sa Pinas kasi pag may kutsi ka, mayaman ka na. Pero Ikaw lang yung makakautang. basta pag na-PR ka, huwag kang lalaki ulo. Huwag kang makakalimot. Mali yung lalaki yung ulo. Yung bang magmayabang. Kahit PR ka na, kahit dito ka sa Canada, huwag kang mayabang. Oo, tama yan. So yun, iwan na muna kita. Sige. Salamat sa advice, ha. Hindi naman po ibig sabihin na sinabi ko na yun ay naiinggit na ako dahil mas nauna siyang na-PR. Actually, masaya nga ako kasi na-PR siya ng mas mabilis. Kumbaga, hindi na siya mag-aantay katulad ko. Iba-iba kasi yung yung sitwasyon ng pag-a-apply ng PR dito eh. May mas mabilis, may anong proseso. Kumbaga, swerte nila kasi mas nauna sila. Pero sa akin kasi, wag naman sanang lumaki. Yung para bang may masasabi ka na sasabihin mo, mas nauna pa ako sa kanya. Alam ko may mga kilala kang ganyan eh. May mga kilala kang ganyan. So, share nyo lang po kung ano yung mga experience nyo sa kanila. At syempre, pagka PR ka na, marami ka ng opportunity na mga mangyayari. Doon na magsisimula yung talagang takbo ng buhay mo rito. Kasi nga, kami, mga temporary work permit po kami dito. Limitado lang yung trabaho namin. Nakakontrata kami sa isang company. Ganun. Hindi kami pwedeng mag-sideline, hindi kami pwedeng mag-part-time. Bawal po yan. So yung pag nakuha mo na PR mo, pwede ka na maghanap ng ibang trabaho. Mas magandang opportunity. Na-achieve ko na yung pangarap ko na makapunta sa Canada. Yung ma-PR ako, mas maganda na naman yung magiging outcome ng aking buhay dito. Mas magandang trabaho, mas magandang kitaan, ganyan. Yung bang hindi ka talaga mahihirapan, yung hindi ka magpapakamatay sa trabaho. Yung nga ang kaibigan ko sa Edmonton, nakailang trabaho na siya, hanggang sa nahanap na niya yung talagang
masasabi na niyang trabahong pang-retirement. Yun ba? Yun ang gusto ko ring hanapin sa akin dito. Masaya ka sa trabaho mo, maganda yung trabaho mo, maganda yung kitaan sa trabaho mo. Wala ka nang hahanapin pa eh. Yun lang naman talaga eh, di ba? Pag dumating yung time na yun, masaya na ako nun. At least, nakakapagbigay ako ng suporta sa aking pamilya. Meron nga nag-comment eh. Sabi nga sa akin sa comment niya, yung daw trabaho namin nakakatawa daw. Siguro mataas. So kaya maganda yung trabaho ni Kabayan. Kaya ganyan. Eh, lumaki na yung ulo eh. Kumbaga, tinatawanan na lang yung ano yung trabaho natin. Hindi ko naman po minamasama yun. Pero para sa akin po kasi, mas magbuti yung at least sa baba ka pa rin. Down to earth pa rin. Kahit ano man yung trabaho mo rito, pantay-pantay pa rin. Walang yabangan. Kasi nagsimula rin naman tayo sa mababa eh. Eto, share ko sa inyo mga tropa, no? Nandito na. Principal daw siya sa Pinas. Inaaway niya kasi yung bata, pero sinasabi niya, huwag mo akong ginaganyan. Principal ako sa Pilipinas dati. Dahil ba principal ka sa Pilipinas, inaaway mo bata? Teenager? Parang hindi ka principal eh. Kasi, hindi ba dapat ini-educate mo yung bata imbes na pinagmamayabong mo na principal ka? Eh, walang kaalam-alam yung bata kung sino ka. Eh, hindi ka naman principal dito eh. Hindi po ba? Dinadala pa rin yung pagiging mayabang mataas. Ayun mga tropa, no, share ko lang yun. At sana hindi nyo minasama yung sinabi ko. Sinasabi ko lang yung katotohanan. May pahabol po tayo. At dumalaw si Renzi para magbigay ng donation. Biryani, kaibigan. Galing Biryani? sa Dubai. Nax, grabe naman. Galing kang Dubai? Gawa ko. Ay, gawa mo. Timpla ng Dubai. Ayun, oh. Maraming salamat, ha. Talagang dinala mo pa rito. Habang nanonood tayo ng story ni Einstein, kain tayo ng biryani. Sarap. Baby, you give me ice and fire. Salamat, pre. Salamat.